Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa Lacto Puffy, natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:03. May buntag Sugbo. Metro Cebu o kinatibukang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit kalalawigan, kumusta? Kutob sa maabot sa ato ang Sibya karong buntaga. Tibuok kalibutan yun eh. Tungod kay naka-live streaming ta karon sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Unya mabati ta sa ato ang tulumanon diha sa DYAG-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Adlaw karon nga Miyerkules pitsa 5 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ato pangumustahon atong mga suking tigpabinaw.
Ilabi na sa atuang mga viewers sa atuang online live streaming dinhi sa Bantay Radio Cebu. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga nakamo sa kapiskay ug kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagon. Bina sa atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran. Kumusta mong tanan? May unto, may hapon ug may gabi kaninyong tanan. Ako si Ray Pasaporte, mo'y makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kaudtuhon. Murag na isunog ro nga mga orasa. Asaka, no? Nagunang hisgutanan karong adlaw sa atong tulumanon. Dinhi sa ato sa lokal, doon na 16 ka local government unit sa probinsya sa Sugbo ang matud pa nakabaton og RAS ESF certification. Kini human nga padayon nga gipalig-on sa probinsya sa Sugbo ang pagpanalipod batok sa African Swine Fever kun ESF. Din 16 ka local government units ang nakabato na og recognition of active surveillance African Swine Fever. Kaning gitawag nila GRAS ESF certification. Unya, lain na tong hisgutan, dinhigyapon sa ato, sus naunsa man ni, nga sunod-sunod naman ning mga pagpanghulga kaning alleged threat sa atong mga tunghaan, mga public school o ingon man mga universities dinhi sa ato sa Sugbo. Kay kagahapong adlaw ang Mabulo Police Station, Station 4 sa Cebu City Police Office mitubag ni sa alarma sa giingong alleged threat diha sa Senior High School building sa University of Cebu, Banilad Campus, mga kapulso. Gipaagi ni sa kining giingon nga pagpanghulga, giagi ni sa Facebook Messenger, no? Diha ni sa Messenger gipaagi ang giingong pagpanghulga nga nadawat sa usa ka faculty staff member nga ang account matud pa na ilhan or na identified as John Dave, mga kapulso. Atong niaging mga adlaw ang public school dito sa Konsolasyon, Cebu, unya dito po sa Talisay City. Kagahapon ang Senior High School building sa University of Cebu, Banilad Campus, mausad ang giingon nga nakadawat og pagpanghulga nga matod pa amping mo ugma mga UCB. Ma'am, samot mga morning kay anam-anamon mo namo. Condolence daan ninyo. Pastilan Ginoo ko. Pero wa ni gi-suspenso ang klase kay napamatud-an sa atong mga sakop sa Philippine National Police nga mitubag sa bawang alarma nga way kamatuoran ang maong pagpanghulga, mga kapulso. Unya, murag doon na may gikuyawa ni iniron, dinhi sa ato. Kay
gipahibaw sa Department of Justice kundi DOJ nga duna na sila'y mga bag-ong reklamo nga nadawat. Ang ilang buhatan kalabot sa flood control anomaly. Diha ni sa Barangay Sinsin sa lungsod sa Balamban. Ang ilang tigpamaba nga si Attorney Pulo Martinez niingon nga nadawat na sa National Prosecution Service ang maong reklamo batok sa duhak 20 ka mga individual nga giimbestigahan may kalabutan sa flood control project dinhi sa Cebu mga kapulso. Matod pa, naglangkob ko nun sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, DPWH 3rd Engineering District Office o ang mga pribadong individual nga may kalabutan sa bidding o implementasyon sa maong proyekto mga kapulso. Doon na gikuyawan na nila. Mura gikuyaw-kuyawan na ni sila. Samtang dito sa kauluhan, doon na gipagawas karon nga balita nga atong nakuha sa Inquirer.net nga naguna si Vice Presidente Sara Duterte bato kang kanhi Vice Presidente ug karon kasamtangang mayor dito sa Naga City nga si Leni Robredo sa usa ka hypothetical nga pagtandi sa intensyon sa pagbutar sa mga tao alang sa eleksyon pagka-presidente karong 2028 mga kapulso. Kini sumala pa sa gipahigayon nga survey sa Okta Research nga tugon ng masa. So kining maong survey nga gihimo gikan sa Hulyo 4 hangtod 11 mga kapulso. Diin 1,200 ka hamtong nga mga respondent. Kung matod pa, kung ang eleksyon sa Mayo 2028 ipahigayon kuno karon adlaw, mao ni mga pangutana. Unya kinsa man ang imong butuhan isip presidente sa nasod mga kapulso. So ato ning hisgutan karong taod-taod, samtang karong mga orasa nagpadayo na ang impeachment trial sa ika-13 kaadlaw na sa husay batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Unya kining ika-13 kaadlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang witness nga gipresentar kagahapon sa prosecution panel mubalik karong adlaw as witness stand kini si Roderick Wamil nga nahimo dahining abogado niadtong tuig 2023 humani makapasar sa bar exam mga kapulso. Nga siya mao'y kanhi auditor sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Commission on Audit kon kuwa mga kapulso. Mubalik karong adlaw diin kapin sa napo ka mga senator judges ang mo interpellate mo mangutana ngadto kang Attorney Wamil diining nagpadayon nga impeachment trial sa Article 1 kining iyahang tax o confidential funds nga giingon nga gigasto lang sud sa 11 kaadlaw mga kapulso. Unya murag napalaw ra ba to? Kinis Attorney Wamil mga kapulso kagahapon atol sa cross-examine sa defense counsel nga si Attorney Pua mga kapulso. Kay matod pa ni Attorney Wamil kining witness
sa prosecution nga si Vice President Sara Duterte ra kuno ang dunay confidential funds unya maora kuno'y iyahang gi audit. Pero sa dihang gipaubos na siya or gi cross-examine na siya ni Attorney Pua, uy nahibaw-an man nahibaw-an man nga dili lang si Vice President Sara Duterte ang giingon nga naay pondo sa iyahang opisina. So mo na nga si Attorney Pua kagahapon, sus, nangayo in tawag dispensa oy. Sa kanhi Vice Presidente sa nasod nga si Jijomar Binay, sa dihang nahinganlan or na-mention angan sa kanhi Vice Presidente nga si Jijomar Binay atol sa cross-examination, ngadto kang COA ICFAO Auditor Attorney Roderick Wamil nga gipunto dito nga dili lang di ay si Vice President Sara Duterte ang dunay confidential funds, mga kapulso. Matod pang Attorney Pua nga iya gita gikunong gilikayan. Nga mamention angan ni kanhi Vice President Jijomar Binay. Kay matod pa niya nga di manggod lang si Vice President Sara Duterte ang dunay pundo. Apil na si kanhi Vice Presidente Jijomar Binay. Sus, Ginoo ko di ay. Ni adtong 2014 mga kapulso niya kini si kuan. Kini si Attorney Wamil or dili pa ni abogado kani adto. Naglingkod naman di ay ni sa COA. Matod pa ni Attorney Pua kagahapon nga iya lang gustong klarohon ngadto sa publiko ang pamahayag ni Attorney Wamil, kay matod pa nga isip usa siya ka auditor kaniadto. Unya si Vice President Sara Duterte lang kuno ang dunay confidential funds. Naaman di ay si Jijomar Binay. Naaman di ay siya confidential funds pod ni adtong 2014. Matod pa ni Attorney Pua nga iya lang kuan kay daghan na kuno kayong mga kuan diha sa social media, nga gipatuo nga ang Vice Presidente ra gyud sa kasaysayan, ang Vice Presidente ra gyud dunay confidential funds. Uy, naaman di ay pod si Jijomar Binay. Onya, sa lain nga hisgutana na to, kagahapon, gibisita ni Vice Presidente Sara Duterte ang Quezon City Jail. Kini maoy gipahibaw gyud, gi-confirm gini sa Bureau of Jail Management and Penology nga gibisita gyud o nibisita gyud si Vice President Sara Duterte sa mga alas 12 sa udto hangtod sa alas 3:20 na sa hapon. Iyang gibisita ang iyang mga kaalyado nga senador nga napriso na karon. Sila si Senador Jinggoy Estrada, Rodante Marcolita o kining Jose Pimentel Ejercito ni Junior. Mo iyang tinuod nga ngan unya nailhan siya nga Jinggoy Estrada. Unya kini si Mike Defensor mga kapulso. Mao ni ang tinuod niya ngan Michael Tan Defensor. Tuan ni dito na detain ni karon may kalabutan ni sa kasong plunder nila ni Marcolita nga
75 milyones ka pesos nga donasyon kuno matod pa nga nadawat sa senador gikan sa kanhi kongresista ug duha ka negosyante ni adtong 2025 nga national election mga kapulso. Samtang ang mga magbabalaod, adunay gisangat karon nga mga lakang nga nagtinguha sa pagpakunhod sa value added tax kun VAT nga nakolekta sa kining system loss charge sa mga bayranan sa kuryente nga gipatong ngadto sa mga konsumidor. Kining system loss charge dugay na ning giantos sa mga konsumidor nga matag bill nga madawat sa mga konsumidor tuwa dito ang sumada na agyo dito system loss charge unya nganong inyuha man ni unsa may labot sa mga konsumidor niini nga adto man ninyo ipatong ang inyohang sa mani nganong adto man ni ipatong sa mga konsumidor nganong ang mga konsumidor man maoy pabayron nga naghatag ni og kining kabugat sa mga konsumidor sa ilang bayronon matagbuan. So karon doon na nay gisangat ang pipila ka o kining magbabalaod nga si Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, Congressman Ferdinand Fernandez o Marikina Representative Miro Kimbo nga maoy nangulo karon sa House Ways and Means Committee nga ilang gisangat ang House Bill kagahapong adlaw number 10602 nga nagtinguha sa pag-exempt sa mga konsumidor sa pagbayad og 12% nga value added tax alang sa kuryente nga nawala matod pa nga matod pa sa mga electric distributor electricity kini mga distributor sa kuryente nga matod pa nila nga duna kunoy mga kuan di kuno nila mabantayan ng mga unsa man kanang pagpangawat dihas kuryente. Nya ngano ang mga konsumidor man nagkatong mga kawatan diha sa kuryente. Mao may nganong dili man ninyo gukdon. Unya kaming mga nagtarong diri kuan diri sa among nganong ari man namo ihanok ng bayranan diha anang inyohang system loss charge diha. Nganong ari na sa mga konsumidor di mag-hire mog daghang tao diha. Nga maoy mo kuan diha. Mupahigayon diha og inspeksyon sa mga kanang mga house to house inspection or baka kanang mga establishment diha kay sagad ang mga tikasan kanimang mga kinsa may mga tikasang dagko aning kusog kaayong mo kuan aning kuryente. So karon kini nindot niya para nako nga kining gitinguha karon nila ni Congressman Miro Kimbo og ni Ferdinand Hernandez nga tangtango na ni ang 12% value added tax nga gipatong ngadto sa mga konsumidor. Doon na rabatoy kuan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atong iyahang suna ni atong Hulyo 27 nga amindahan kining ipiralo. Amindahan kay murabag gadugang-dugang lang ni sa problema sa mga konsumidor gadaginot ka sa imuhang kuryente nga di ka magpaandar dihag electric fan or ceiling fan or ang imong refrigerator diha imo nang
paungon dihag pila ka oras, paandaro na pud ini kagabi aron gamay lang yun ang imong bayranan matagbuan, pero di ay system loss charge nga gipatong sa mga konsumidor ay. Ha? Pagka tuy-tuy aning mga susgarbihay noon, karon giaksyonan na ni sa gobyerno. Ha? Matod pa nila malugi kuno sila billions of pesos kuno ang ilang malugi ani kun wag tango na ning system loss charge nga gipatong sa mga konsumidor. Samtang sa laing balita usa ka dean sa law school nanawagan karon kang ombudsman Buyeng Rimulya nga matod pa mag-amping kuno or maghinay-hinay kuno siyahang pamahayag nga ni pasangil nga murabag duna kuno'y pagsabot-sabot or ikurap kuno ang sandigan bayan human murag duna kuno'y usaban suborno aron aprubahan ang petisyon alang sa piyansa nga usa ka milyon ka pesos ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga nag-atubang og kaso na priso unya karon gi grant man ang bill no nga 1 million pesos unya ingon mas Buyeng Rimulya nga ayay murag dunay korupsyon diha sa kanang kuanda sa Sandigan Bayan da. Ngano kunong gipapiansag 1 million pesos. So kining usa ka law school din nga niingon ron nga maghinay-hinay sa iyahang pamahayag si Buyeng Rimulya mga kapulso kay murag makadaot ni sa atong hudikatura dinhi sa Pilipinas. Unya ang kini ni ang kagahapon si Negros Oriental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ni pasaka ni og balaudnon nga nagtinguha pod pag-uswag sa barangay og sangguniang kabataan eleksyon gikan sa Nobyembre 2 karon tuiga pila na lang kabuan Septembre gustom taron Septembre Oktubre filing na sa COC unya Nobyembre 2 eleksyon na ni sangat siya og balaod nun nga i-postpone kuno ang BSKA karong Nobyembre 2 ngadto na sa Nobyembre 2028 agoy. Unya kini ra bang iyang House Bill number 10591 nga nag-uswag sa gikatakda nga BSKA eleksyon sa katapusang Lunes karong Nobyembre 2028 nakakuha ra ba nig pirma sa iyang mga kauban nga 63 kabuok ka mga congressman nga niuyon sa iyahang House Bill number 10591 nga i-postpone ang BSKA gikan sa Nobyembre 2, 2026 ngadto na sa katapusang Lunes sa Nobyembre karong 2028. Doon na siya mga rason mga kapulso. Doon ay rason niya nakakuha pog 63 ka mga botos sa mga congressman nga ni pabor ni ining iyahang House Bill nga giwi sangat kagahapong adlaw mga kapulso. Unya si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ba to? Nga nihangyo gani siya kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ideklarar kuno ning Nobyembre 3 nga holiday kay ang 1 kalag-kalag, 2 kalag-kalag gihapon murag All Souls Day man ang 2 ang 1 All Saints Day ang 2 All Souls Day mao ginay dagsaon sa atong mga kaigsuonan nga mobisita sa
mga minteryo aron mudagkot adtong mga nangamatay na nilang mga kaliwat o mga minahal sa kinabuhi. Unya, eleksyon, pitsa dos, inighumani mo dagkot sa minteryo, adto sa kasa, mulinyan po kag pila ka minutos o sa kauras ito aron makabutar ka sa kapitan o konsihal, malanga na ka. Unya, naa ka rin nagtrabaho sa syudad sa Sugbo or sa Metro Cebu. Muuli lang ka dito sa probinsya aron ka mubutar. Muuli lang ka sa probinsya aron mudagkot ka sa minteryo ni adtong mga nangamatay na nimo nga gilubong diha. Oh. So matod pa sa ni COMELEC Chairman Garcia nga iyang hangyoon ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kining Nobyembre 3, karong Nobyembre, nga ideklarar ni nga holiday aron kuno dili kuno maapiki ang mga tao pagbalik sa ilahang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. Mauli kag probinsya, balik ka dire. Dili kuno magdali-dali. Kunya perte ba yan daghanang pasahero ni anak mga kapulso. So kaniha wa pa ni ko ang tugon ang Malacañang niini. Kining hangyo ni Chairman COMELEC Chairman George Garcia nga iyang hangyoon nga ideklarar nga holiday ang Nobyembre 3. O niya klase, trabaho, mamutar ang mga tao, mudagkot ang mga tao sa minteryo niya pagkaugma klase, trabaho. So kung ideklarar ni sa Malacañang nga holiday, okay kaayo, okay kaayo gyud. Unya kagahapon sa gisangat nga House Bill ni Congressman Benitez niining pagpostpone mga kapulso sa eleksyon sa BSKA karong Nobyembre ngadto na sa Nobyembre 2028. Oyay, di aman diri ang nipirma. Abi ninyo kinsay nipirma mga kapulso? Ang nipirma nga congressman diri sa ato sa Sugbo? Si Congressman May Bibico. Nakapamahaw na ba ang tanan? Si Congressman Jonard Ahong Chan, mga kapulso. Ni pirma ni siya nga i-postpone or ni oyo ni siya sa gisangat nga House Bill number 10591 ni Congressman Benitez sa Negros Oriental. Diya pa ilang ikaduha. Congressman din sa ato sa Sugbo. Si Congressman Ido Rama, mga kapulso. Sa South District sa Cebu City. Ni pirma. Yoy. Ato ning hisgutan karon. Unya sa atong pulso sa katawhan karong adlaw, uyon ba mo nga ang barangay og sangguniang kabataan election karong Nobyembre 2 i-postpone ni karong Nobyembre 2028. Nobyembre 2028. Muuyon ba mo mga kapulso nga i-postpone. So kanang inyong mga comment diha, mga reaksyon nining atong pulso sa katawhan karon nga kuan lang ni diri sa ato ang inyong mga comment sa ato ang comment section diri sa pulso sa katawhan sa ato ang official page sa Bantay Radio Cebu. Di apa di ayo sus. Oy, doon naman to ni katap di nga balita nga nadakpa na kuno si Senador Bato de la Rosa. Pero gi-confirm ni sa National Bureau of Investigation pinaagi ni Milvin Matibag, mga kapulso nga wala madakpi wala madakpi wala madakpi kuno si gani padayon ang manhunt operation ni Senador Bato de la Rosa
nga nalutsan ni ugwaran sa International Criminal Court tungod sa ihang kaso nga crimes against humanity. Si Bato de la Rosa nagpadayon ron og tago-tago ilawom sa bato. Ato ning hisgutan ang pipila ka mga isyo sa atong pagbalik sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Human lamang niining mga mahinungdanon kaayong pahinumdom. Atong oras sa 36 minutos na pasado alas 11. Please stand by. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffy. Niya, 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal, and I just used Lactopaffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istorya daan nga nagingon nga ang Lactopaffy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopaffy. Religiously gid na nagainom. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet.
Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Itong oras sa Bantay Radio Cebu, 41 minutos na. Pasado alas 11 sa buntag. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, atong ning hisgutan og pila ka minutos. Kay doon na lang tayo nahabilin nga 18 minutos sa dili pa mahuman ning atong tulumanon. Kining gipagawas karon nga survey sa UKTA Research nga tugon ng masa, no? Hulyo gikan sa Hulyo 4 usa ka semana gini ngadto sa 11. Unya dunay 1,002 ka mga tawo kini mga hamtong nga nag-edad og 18 pataas na kay mao man ni makabutar sa national og local election na. Now ang kining survey sa UKTA nga kining tugon ng masa ilang gipangutana ning 1,002 ka mga respondents nga kung ang eleksyon karon kung ang eleksyon sa presidente himuon karong adlaw, kinsa nila ni Vice President Sara Duterte og ni kanhi Vice President og karon Naga City Mayor Lene Robredo ang imong butaran. Kung ipayhigayon karong adlaw, kinsa imong butuhan, kinsa imong butaran. Now, sa survey sa UKTA nga gipagawas no nila to ni nakuha sa inquirer.net nga anaa sa 43% o 43% ang mipili kang Vice Presidente Sara Duterte nga maoy ilang presidente, maoy ilang butaran pagka presidente samtang 34% lamang ang miingon pod nga ila kunong butaran si kanhi Vice Presidente o karon Naga City Mayor Lene Robredo. Do kining maong survey nagpakita lang ni nga duna pagsalig ang publiko, ang katawhang Pilipinhon ni Vice President Sara Duterte bisan tuod og nag-atubang ni siya og impeachment trial karong mga panahona. Sa ato pa, kay kining July, nagsugod na ang impeachment trial. July 6 ba to? Nagsugod ang impeachment trial? Nagsugod na. Unya, taas gihapon siya og ratings. Pawa maepektuhi. Kung sa may kuan ka ani, ang mga tao nga misalig kang VP Sara, wa mutuo or duna pagsalig niya, wa mutuo aning ihang kaso or dako lang og pagtuo ang mga tao nga kani si VP Sara iya raning malampasan ang kaning impeachment trial nga iyang giatubang karon mga kapulso. So sa UKTA Research Survey, dunay 22% sa 1,200 respondents ang wa sad pa muhatag og hukom
or desisyon nga kinsa ilang butaran kung ang eleksyon himuon karong adlaw. Ingon nga di lang sa ko ana, may balibad or wa lang sad ko'y plano ana nga mutubag anang inyohang pangutana kay busy pa ko or unsa ba. So kining survey nagpabili ni nga bintaha gyud kang VP Sara, no? Unya mao nay pangutana nga ang masustain ba ni ang kining kataas sa porsyento nga nakuha sa Vice Presidente nga nagpadayon pa man ang impeachment trial karong mga panahon na. Mura na wagyoy lami tanawon ang impeachment trial kay kaning ilahang kaning articles 1, 2, 3, 4 sige naman gunig balita sa una pa sa niagi pang tuig bahin aning confidential funds sa Vice Presidente nga kuno sa kasaysayan si VP Sara ra maoy gihatagan og confidential funds pero di ay nabulabog kagahapon atol sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Michael Pua sa dihang iyang gipangutana ang kadtong witness nga gipresentar sa prosecution panel si Attorney Wamil nga nahibaw-an man dito nga dili lang di ay si Vice President Sara Duterte ang dunay confidential funds. Hasta man po di ay si kanhi Vice Presidente Jijumar Binay ni adtong tuig 2014 mga kapulso. Nabulabog na hinuon. Nangayo in tawag dispensa si Attorney Pua nga unta di lang gyud niya ma-mention ang nga ni sa kanhi Vice Presidente. Naglikay lang gid unta siya. Pero ang pamahayag ni Attorney Wamil kaning kuwa ikpaw nga mo'y nag-audit or nagkuha na ning confidential funds ni Vice President Sara Duterte niingon man sad gud siya nga sa mga nangaging Vice Presidente wala kuno'y confidential funds. Karon ra kuno. Mao na nga ang iyang giliquidate ang confidential funds ra ni Vice President Sara Duterte kay sa mga nangaging kung wala man kuno'y confidential funds. Ug sa ato pa, unsa may akong auditor nga wa man. Hesus, nahibaw-an naman hinuon. Nga duna di ay confidential funds si kanhi Vice Presidente Jijumar Binay ni adtong tuig 2014. Pastilan mga higala. Sa to pa pakong ning ilahang kuan. Kining gipresentar nila nga witness sa prosecution pakong. Kamo diha unsa may inyong tan-aw? Og ang article 4 o kining 1, ang ilahang mga witness nga gipresentar murag wa gani asus Ginoo ko. Pero magdepende ni sa mga senator judges kung unsay ilahang verdict, unsay ilang hukom unya. Kung mahuman ni ang kaning article 2 ug 3, no? Napamaylain. Unsay ilahang verdict, unsay ilang hukom, unsay ilang ipahamtang nga silot batok kang Vice President Sara Duterte. So kani timbang-timbangon gini sa mga senator judges unya, no? Kung unsa ka bugat ang pasangil batok kang Vice President Sara Duterte. Pero ambot lang og mupatigbabaw gid diha ang numbers, numbers game gyud. Mupatigbabaw ang kuan diha. Political affiliation diha sa mga senator judges. Ug atong kwintahon 3-0 man ron ang majority. Unya 16 ang gikinahanglan nga mubutar nga mu-convict ni Vice President Sara Duterte. Ato ning at nga pero dugay pa ning mahuman. So
10 minutos na lang sa dili pa bag alas 12. Mubalik ko karon taon. Alang pa sa dugang mga isgutanan kining atong pulso karon sa katawhan uyon ba mo nga ang BSKA election karong Nobyembre 2 karong tuiga i-postpone karong Nobyembre 2028. Ini subay ni sa gipalabang nga House Bill ni Congressman Binetas sa Negros Oriental mga kapulso dito sa hawanan sa Kongreso kagahapong adlaw. Ato ning basahon ang inyong mga comment diri sa ato ang comment section sa atong official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Sa atong pagbalik, please stand by. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa. Ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras sa 7 minutos na lang sa dili pa bag alas 11 sa o kun alas 12 sa udto. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Kini atong tulumanon gipaluyuhan sa Lacto Puffy. Nga ang tigama niini ang Lactobiotics Worldwide Corporation. Mo og Lacto Puffy food supplement matag adlaw mao ni ang makapaboost sa ato ang immune system nga malikay ta sa mga sakit-sakit nga sipon, ubo ug uban pa diha nga mga trangkaso. So kining Lacto Puffy mapalit ni sa tanang mga butika sa pinakaduol ninyo nga Pinoy-anan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Kunya ang ASE Laboratories Incorporated doon na sa ni mga produkto sila sa kining lactoplant na sa mga kanang mga utanon. Unya doon na say hayop no, baboy, manok kay doon na tay Lactovet. Oh, doon na sa tay Insumo Plus gani. Ha? Oh. Daghan kayo nga mapalit ninyo nga produkto sa ASE Laboratories Incorporated og ingon man Lacto Puffy Lactobiotics sa Worldwide Corporation ha mo nagkuan ani unya natas TikTok ron no i-click lang na niya na TikTok diha na may kuan to kanang unsa man to engineer kana bang o sa TikTok mas dali ni sa TikTok unya napunta sa Shopee o Lazada so pwede mo ari mo sa Shopee or Lazada or baka sa TikTok ug layo gid kaayo ang inyong gipuy-an diha unya gusto mong palit og mga produkto nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation kay naaman tay Lactovital so ari lang mo sa online kay mas dali pod mo abot unya amos layo unya layo na kay mo diha sa inyohang kuan lungsod
Aari na lang mo sa online kung doon na may load ha. So dali ra pod kaayo niya. Ang inyong order niya pag andam lang mo og cash kay cash on delivery man na, no? I-deliver sa mga rider diha kay plus kanang delivery fee mga kapulso. Okay, may pagpaminaw or viewer, atong viewer, no? Si Mian sa Tomera Digulacion, no? Good morning, Kawander. Ray Pasaporte. Watching and listening in Tuburan, Cebu. Okay, salamat kayo ha, ma'am. Mian sa Tomera Digulacion. Niya si kinini ang dito sa DYEG pod si Alan Rosete og si Commander maayong udto. Sige, ato ning basahon kining atong pulso sa katawhan karon nga uyon ba mo nga i-postpone ang BSKE ngadto na sa Nobyembre 2028 inay ang election karon ng Nobyembre 2 pero wani kay gipirmahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niya adtong miaging tuig nga ang eleksyon karong Nobyembre 2. Unya gani si COMELEC Chairman na George Garcia niingon to siya nga iyang hangyoon ang administrasyong Marcos nga kining Nobyembre 3 kuan kuno ni ideklarar kuno ni nga holiday kay para pud matagaan og kahigayonan ng atong mga kaigsuunan nga gikan mo bisita sa ilahang minahal sa kinabuhi diha sa mga samang unya ni kuman mo butar pagyod so kuang na kuno kaayog kuan murag apiki na kaayo sa panahon so mas maayo man nga ideklarar ni nga holiday sa Malacañang ang November 3 so do na pay kuan gyud no nga maka-relax paggamay ang atong mga kaigsuunan na gikan sila mubutar mo pauli pa sila kay sakay ka ini kay klase og di ni ideklarar sa Malacañang ang November 3 sakay ka ini no dunay klase dunay pay trabaho so mao na doon na ba ito'y pahimang nung Malacañang ang COMELEC ani bahin aning mga incumbent barangay officials ron nga dili ninyo ayaw pahimusli ninyo ang mga tabang sa gobyerno kaning mga subsidy ato ning hisgutan kay doon na ito ikuan nga sige lang ato ning hisgutan pero wa tumutubag sa kuan dayon jud kuno ingon siya nitubag pod si Marlon Salaritan ana jud chuki dayon na usa man ni sa postpone may nang pangilisan ng dili kamao manghusay og naay dili kapitan mao pay muhusay dili pa jud mao labi pa nga dili mudawat og husay sa bahin sa yuta kay delikado maapil og hisgot dapit sa ilaha dayon ang eleksyon. Okay. Sige. Gikan ni Abilia Tito, matod pa niya, a lot of joy, a lot of anger. Hehehe. Okay. Si Terence Mansira, mingon siya nga, move lang, lain adlaw kay ang November 2 is All Souls Day, kuyaw mubutar apil ang patay. Ingon siya, Cherry Ahok, nabas, ingon siya, padayon na ang eleksyon para mapulihan ang way nahimo. Uban kagawad, muuli lang laman tig honorarium niya huwat trag honorarium way nahimo asa kaning ilaha di ay Orly Jun Tigs matod pa niya nga uyon ko wala nang BSKE para makatipid ang gobyerno og di na luoy mga kong sige pag postpone i-appoint na lang ni mayor ang leader ng barangay dili sad pwede kay naman ni sa tumbalaod matod pa ni Jambi kung pwede gani ugma na dayon dali asa day imo sad wa pagani ka kuan ang COMELEC although nangandam na ni sila para sa BSKE karong Nobyembre matod pa ni Roger Plarisan dili oy mo extend na pod termino sa mga gikolekta way nahimo may ka maglasang matod pa niya nga dili dapat mag-eleksyon na gyud aron mailisa na ang mga tao nga nagpukong karon sa barangay mga hawd kaayo nahala. Matod pa ni Ernesto Abunitalia, matod pa niya nga sugot man gani ko way eleksyon pero nakabutang na sa balaod wa tay mahims.
Siingon si Nida Barot, maayog yun mag-ilis og mga opisyalis ang barangay. Sige, magbitaw nang na-eleksyon na ron magpili ta. Roger Caballero, ingon siya, the one who wants to increase followers from both sides. Si Francisco Lyosa, ingon siya, uyon kaayo. Lyosa, ingon siya, uyon kaayo para akon mga igsuon og pag-umangkon. Uyon ko no sila tanan. Si Jenny Timura Kirante, dili pero pwede ibalhin og pizza. Sige, dili na ni kay gipirmahan na ning Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod pa ni Richard Lusada, no. Ariel Pantinople Sarahina, ingon siya, ipadayon aron mahatagan og kahigayunan ang uban nga magpapili pagbalik aron usab makapahuway na ang gustong mang-retire nga sa politika. Nahala. Si Marson Barrios Manuel, ingon siya, bisan og kinsay ibutang sa katungdanan kurap gihapon. Si JB Enriquez, ningon siya nga, bisan moingon ta og dili sila may magbuot, wala gihapon tay mahimo. Hulat na lang ta kung pirmahan sa presidente og dili. Si Rayems Villarta, ingon siya, uyon. Marta Sadaya, ingon siya, sa pagkatinuod lang, jud idayon na in town ka baling sa muka jud anang barangay election, mas grabe pod rabani mangurap ang taga-barangay sa makalingkod lang, way mapili para gaba lang jud. Mano Bobby, ingon siya, nagsugod na raba unta isa kamot. Ito ni sila ha. Nanaday ng isa-isa di ay diha. Sa inyo ha, Mano. Ingon siya nga, ingon si Jolie Chaspod, kamo mag-igo anak. Si Michael Cugulyudo, ingon siya, no, kay dili kakwarta ang mga leaders. Si Gracia Buliser, ingon siya, uyon para mausa ang gastuhon sa COMELEC kay dako na kaayo og utang ang Pilipinas. 19 trilyon na. Wa pa mahuman ang 2028. Galvin Lausa, ingon siya, no. Kunya niingon pod si Dennis Cho, uyon. Minivi Gregorio siya, dili oy. Dayon gyud na sa November 2, 2026. Okay. Wala tay gong oras kay gaugot na fila sinjente. Okay, ito na lang pasalamatan ang ato ang tanang mga viewers o listeners karon sa ato ang online platform o ingon man sa mga atong mga listeners sa DYAJ FM dito sa lungsod sa Sambuan. Tangan sa ato ang Chief Executive Officer sa ASE Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez, atong Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliera, atong Station Manager June Carino, akong technical partner dire sa Picas Lawak, si Engineer Kinon Sinesa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ug mapuhon sa susamang takna ug istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino